So idiniklara na ng Pag-asa as a low pressure area itong grupo ng kaulapan o cloud cluster sa silangang bahagi ng ating bansa. Ito po ay may posibilidad maging isang ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Talakayin na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Unahin muna natin itong dating bagyong Hana, yung tropical storm Haikui. Ito po ay unti-unti pang humihina habang papalapit dyan sa may katimugang bahagi ng China. Wala na po itong nagiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero patuloy po nitong pinapalakas o hinihila yung ating habagat o southwest monsoon. Pero kasabay nga ng paghina niyan, saan din po natin ang unti-unting paghina rin o pag-atras ng ating habagat or southwest monsoon. Samantalang ito namang cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa northeastern section ng ating bansa ay diniklara na ng Pag-asa as a low pressure area. Ito po ay nasa higit 700 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. So medyo mataas na po yan. Ito po ay hindi natin inaasahang mag-landfall or tumama sa lupa. Wala na po tayong inaasahang threat o direct effect mula dito. May possibility po itong maging isang ganap na bagyo sa loob ng ating PAR at kung sakali, yan po ay tatawagin nating Bagyong Ining. Sa katunayan, ito po ay isang minor tropical depression na para sa Japan Meteorological Agency. So, maaaring within the next 12 to 24 hours, itaas na rin ito ng Pag-asa sa tropical depression category. Base dito sa official forecast track ng Japan Meteorological Agency, hindi nga natin ito inaasahang mag-landfall or tumama sa lupa. Yan po ay aakyat lamang palabas sa ating boundary line papunta dito sa southeastern portion o timog silangang bahagi ng Japan. Habang umaakyat po yan, meron tayong inaasahang bahagyang paglakas po niyan. Maaari din itong hilahin yung ating habagat or southwest monsoon pero hindi kasing lakas nitong mga nakaraang nagdaang bagyo. Kaya kasabay ng unti-unting paghina pa nitong dating bagyong Hana at ang pag-akyat itong ating posibleng maging Bagyong Ining, meron tayong inaasahang gradual o unti-unting paghina ng habagat or southwest monsoon in the next 2 to 3 days. Pero sa ngayon, magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa malaking bahagi ng Luzon. So, posible pa rin po yung mga malalakas na pagulan dito po sa area ng Zambales at Bataan. May mga paminsan-minsan pagulan pa rin tayong aasahan dulot ng habagat. Dito po sa Ilocos Region, kasama na po dyan ang kabundukan ng Cordillera, maging dito sa may area ng La Union at Pangasinan. Although nabawasan, posible pa rin po yung mga paminsan-minsan pagulan at kung minsan malakas po yan kapag meron tayong thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa Cavite, Batangas, Rizal at kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Magiging maulap naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Kasama na po dyan ang area ng Panay at ito pong area ng Antique. At dahil nga medyo mataas yung ating aksis ng habagat, generally fair weather po tayo sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maliban lang sa mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. So narito naman po ang WRF Model Run mula kay Weather Manila. Bukas, although bahagyang hihina yung ating habagat, possible pa rin po tayong makaranas ng maulap na panahon at paminsan-minsan pagulan dito po sa Ilocos Region. Kasama na po dyan ang area ng La Union. Kasama na rin po dyan itong Pangasinan at Quirino area. May mga posibleng paminsan-minsan pagulan dulot ng habagat pa rin tayong aasahan. Dito po sa kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet, ang Abra at ang Apayao. Ito naman pong nasa eastern section ng Northern Luzon, ang area ng Cagayan at Isabela, yan pong mga possible na mga pagulan na yan ay dulot ng trough o extension itong ating binabantayan sama ng panahon. Significantly, mababawasan din yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Pero possible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Relatively, maaliwalas din ang panahon natin sa Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito naman po mga posibleng scattered na pagulan dito po sa area ng Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao at area ng Caraga ay epekto ng hinihilang hangin itong ating sama ng panahon. Sa darating na Wednesday, mas mababawasan pa ang epekto ng habagat. Pero magiging maula pa rin po ang panahon natin dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Posible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Cordillera, Ilocos Region, kasama na rin po dyan ang area ng La Union at ang Pangasinan. At again, itong ating mga posibleng mga pagulan sa Cagayan area at Isabela ay dulot ng trough o extension itong ating binabantayan sama ng panahon. Mas mababawasan na rin ang ating mga pagulan dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero posible pa rin yung mga isolated o mga localized na pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na
tuwing hapon at gabi. Posibleng mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan na lamang din ang ating aasahan dito po sa area ng Calabarzon, Bicol Region at area ng Mimaropa. Mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan naman ang ating aasahan dito po sa Zamboanga Peninsula, hilagang bahagi ng Mindanao at BARMM. So kasabay nga ng paglabas at paghina nitong dating bagyong Hana, meron naman tayong bagong binabantayang low pressure area na posibleng maging bagyong Ining. Sa kasalukuyan, itong dalawang weather system na ito nagpapalakas o humihila ng ating habagat o southwest monsoon. Pero hindi nga natin ito inaasang tumama sa lupa or maglandfall. At kasabay ng unti-unting paghina nitong dating bagyong Hana, asahan din po natin ang unti-unting pag-atras ng ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Pero sa kasalukuyan, patuloy po itong nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan dulot ng ating habagat o southwest monsoon. Bukas nabayanan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang bagong sama ng panahon. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.